Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? Apat dapat na sardinas, eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na. Iyan ang pinaka-importante. Kahit ba 10,000 pages pa yan, dapat busisiin nyo yan, sir. No? Kahit 1,000,000 pages pa yan, busisiin mo yan, sir. Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng Pilipinas yan. Huwag kayong tamarin. Kaya pala pirma ka na ng pirma kasi tamad na nga kayo. Gayon ba? Iyan na yung pinaka-worst na nangyari sa Pilipinas. Di ba, Mr. Trolls? Trolls, ano na? Meron kayo sinasabi, bigas na tig to 29 ba yun? Tig to 27? O, kayo kumain nun. Hindi kami baboy. Yung mga sobrang hirap, tinitiis na lang nakainin yun kahit hindi makain. O, edi, bahala kayo, kainin nyo. Diyos ko. Hayaan nyo, basta mga kababayan, itong pagdating ng eleksyon ha, don't forget to remind me. Oy, don't forget. Tuloy-tuloy. Sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas. People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt, na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. Specific, ika nga. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano bang pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. O ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Ito pera, ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress. Hello, Mami Anyong. Mali ho yan. It's invalid. Okay. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo Ang explain ni Pangulong Marcos, alam nyo ang explain, yung iba hindi man nag-explain Ewan ko yung mga iba nag-explain pero nag-explain naman din si PBBM. Ang sabi niya, you're lying. You're lying. You're lying. You're lying. Yung world cigar sa English So, mga ganun-ganun yung anuso niya You're lying, Mr. Duterte. You're lying. You're lying. Sugod mga kapatid. Iboto ang Team Duterte para ma-wash out na yung mga mahiling mag-contempt sa Congress at magsipag-uwian na lang kayo at magtanim na lang kayo ng kamote. Kamote na lang kayo talaga. O, tuloy pa natin to. ito ay seryosong bagay. Seryoso Ito ay, kung bagate, sinasabi natin, lahat naman ng mga politiko nagnakaw Di ba? May paniwala tayo sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa, nagnanakaw sila O, ang pinagkaiba lang sa Pilipinas, swapang. Sa ibang bansa, pag nagnakaw, may nagagawa. At kung magnakaw, kaunti lang. Pero pare-parehas din yan. So, sanay tayo, yan ang kasabihan ng mga Pilipino, na talaga namang nagnanakaw ang mga politiko. Yan, di umano. Pero ito ngayon, kaiba to. Talagang bultuhan. Pakyaw ang nakaw. Blanco. Blanco po yung pinasang budget. Maraming blanco-blanco doon. So kung makakalusot yun,
palulusutin nila. Nang sa ganon, habang dumadami, habang lumalakad dyan, pwede silang mag-insert na mag-insert. Diyan nagalit ngayon si PRRD. At hindi na po natin sisimulan sa pinakauna dahil mahaba po ito. Tingnan na lang po natin yung mga importanteng sinabi ni PRRD. Batas na lalo na money appropriations must appear through Wait. Sinugod tayo ng mga trolls. Sugod mga trolls! Sige, andyan si mga trolls oh. Ayan oh, si Roy Alongan. Ayan, mga trolls na mga yan. So, shoutout sa inyo mga trolls ha. Like nyo itong video na to ha. Gusto nyo sumali, may mamimigay ako ng Gcash mamaya. Okay, sa huli ng video na to. Kaya huwag kang alis trolls kasi mamimigay ako ng Gcash. Dapat nakapalo ka sa aking page. Baka ikaw yung manalo ha. O, mamimigay tayo ng Gcash. Okay lang yan. Nandyan lang yung mga trolls na yan. Okay lang. Pero, kinakabahan na tong mga trolls na to. Ha? Sino ba tong nanawagan na isang vlogger na sabi niya, BBM, sabi niya, kumilos na tayo. Ang lalakas ng mga kalaban. Mukhang hindi tayo mananalo. Buti alam nyo. Pero pagka kayo nag-survey, talo yung mga team namin. Sa kayo kumukuha ng survey nyo doon sa Pluto? Wala namang tao doon sa Pluto. Ba't pagka magsusurvey kasi bakit nagsusurvey sa bundok? Yung mga walang tao para lahat pag binigyan nyo ng ayuda tapos sabihin nyo, sige, yung team nyo ang namin, binibigyan ng ayuda. Never, kahit bigyan nyo ng ayuda yan, Team Duterte, ang team namin ang iboboto niyan. Hindi gising ng mga taong bayan kasi kinakalat namin. Kunin nyo, mga kababayan, yung mga ayudang binibigay nila. Galing din sa PhilHealth yan. Galing yan sa mga pondong mga nawawala. Katulad mo nga, si Tamba nga dati, di ba, nakakuha sila ng mga ilang toniladang bigas, tapos asa na yung bigas na yon? Bigla-bigla na lang, namimigay na lang ng bigas, si Tamba, nakalagay yung kanyang muka. Mr. Ayuda, Mr. Tamba los. Di ba? Bakit nung si Tatang Digong, nung nakaupo, meron ba kayong mga balita na ganyan, na mga nawaldas ang mga pera? Hindi naman, wala nga nagkaroon ng issue na, nasa napunta yung pera? Wala nga ngayon nga lang, nakakailang taon pa lang, puro pag nanakaw na kagad ang issue. Kaya kayo mga trolls kayo, magkano bang sweldo nyo doon sa company nyo, Bibigyan ko na lang kayo ng sardinas tuloy pa natin to. correct Ayan, Tatang Digong yan, gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Yun. Ang ginamit na word po ni PRRD is terribly wrong. Meron pong terribly wrong na nangyari dyan. At kung may mga blanco dyan, that is not valid. Ibig sabihin, yung pinasa ng grupo o dyan sa BICAM, neto sila, Tamba, alam naman natin, galing yan sa Congress, invalid po yan. Yan po, kaya lang, atong nakakasakit na sama ng loob dyan. Dami nila. Nagpasa sila ng blanco. Yan Tapos, may mga pumirma dyan. Dapat makasuhan. Para sa akin, makasuhan din yung mga pumirma dyan. At ito ay dinalagay pa sa presidente. At ito ay inaral din. Dali lang doon. Ito, ako naman muna. Dapat nga daw makasuhan. Paano makakasuhan tong mga ere? Sila pang nakaupo, di ba ang hirap? Sinong gagawa? Kaya ngayon, pagdating ng eleksyon, mawawash out yung mga yan. Ngayon, pag nakaupo na ang Team Duterte, kakasuhan natin yan. Saka natin makukuha yung mga tawag ito, makakuha natin yung hustisya ng taong bayan. Di ba? Kaya sinasigurado ko sa inyo, dapat sa eleksyon kasi makasuhan sabi ni Coach Oli makasuhan. So paano? May naglalakas loob ba? Kailangan nga makabalik ang Team Duterte. Yun ang ating misyon. Kaya hanggang sa eleksyon tayo, banat tayo ng banat aalagaan natin yung ating mga botante. Uy, may botante si Boy. Sabi ko sa inyo alagaan natin yung botante natin dito sa channel natin.
Kasi hindi naman tayo magkikita. Kanya-kanya tayo ng munisipyo, kanya-kanya tayong boto. Di ba? Kaya asahan mo, Tatang Digong, pagka nakaupo na, pagka nanalo tayo, kasuhan nyo tong mga ito. Kasuhan to, wag papalagpasin. Tapos bilisan lang yung proseso kasi para makapagtrabaho na kaagad tayo para sa taong bayan. Yun ang gusto namin. Hindi yung puro nakikita na lang dyan sa Congress, puro mga hearing, puro contempt, wala na kayong ginawa. Kawawa ng taong bayan, nagugutom na. Mas marami nang umaalis papunta ng ibang bansa, wala nang tatrabaho dito sa Pilipinas kasi wala mang kwenta. Ang mag-minimum ko rito, 560 ba yun? Bibili ka ng bigas, 60. Meron naman 29, hindi mo makain. May mga pinalabas, bumili nga ng bigas, merong kulang 30, sinabi sa vlog, 29 pesos. Naku naman. Kahit masarap ang ulam mo, hindi ka makakakain. Di baling mas mahal. Bibili ka ng mga 55. 55, 60. Kahit tuyo lang ulam mo, okay na. Okay na sana yun eh. Kaso kung sasabihin mo, mura na bigas, halos hindi mo ka makakain. Tuyo na nga lang ulam mo palagi. Tapos yung tigda 29, 30 na bigas, hindi mo makain, matigas. Di ba? Diyos ko. Kaya dapat talaga, magkaroon talaga ng hanap buhay ang mga tao. Hindi yung puro ayuda. Ayuda pang isang linggo lang yan. Tapos ilang taong kayo mauupo. Tapos ilang taong kayong mangungurakot. Tuwan-tuwa na yung mga ibang mga kababayan natin ng mga tanga. Tanggapin yung ayuda. Boboto rin yung politiko na yon. Pang isang linggo na lang nilang kakainin. Wala na, hindi ka nakilala, ate. Sinasabi ko sa'yo. Tuloy. Binusi ito. Hindi nga agad pinirmahan. And yet, pinirmahan din ng presidente. Anong klase ba naman? Hindi ko maintindihan. Kung kayo ba talaga ay pirma ng pirma? Kung sino mang kongresista ang pumirma dyan, ng mga blanco yan, o ang presidente, pero ito ay talagang may pagkakamali. Sinasadya, pinapalusot, o nagkataon lang nagkamali. Kailangan mayroong kasuhan dito. Yeah. Kasi po, ang issue dito ay hindi lang libo. Millions, billions of pesos ang mawawala sa atin. Napakalaki po nito. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, yan, attorney yan either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganun, what must be submitted is the true and correct figure coming out. Yun ang masakit doon. Blanco, pwedeng lagyan niya, sabi niya, pwedeng yan i-fill up before and after. So habang tumatakbo tayo, fill upan nila ng fill upan yan. Delikado yun. Una pa lang dapat specified na. Diba? As prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Alam mo ngayon lang nangyari yan? Nagpapasa ng budget, blanco-blanco? Hindi first pwede. time. Grabe talagang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Ginagawa ba yan sa ibang mundo? Sandali. Sandali. Mga trolls. Yung mga trolls ni Pangulong Marcos. Kailan kayo nakakita ng presidente na dumaan ng mga presidente na nagkaroon ng ganyang issue? Di ba ngayon lang? Oh my God. Kadiri kayo. Ba yan? Tambalos-los, gusto mo tirahin kita. Dani mo kasait. Ayan sinasabi ko sa inyo ikaw, yung mga trolls dito na nandito. Ngayon lang nangyari, first time in history. Oy. Book of record. Oy. Book of record dyan, men. Pinaka-importanteng dokumento. Pinaka-importanteng usapin sa Pilipinas.
Bakit naging gayaan? Hindi naman nagiging ganyan magmula pa nung ibang mga mga nangyari sa ibang mga presidente. Ngayon pa lang, grabe, no? Alam nyo, ito, kung abot talaga to si Pangulong Marcos sa 2028, kahit anong itakbuhin nito sa Pilipinas, hindi naman nanalo. Lahat na lang ng sablay, nandito na. Biruin mo, napaka-importanteng budget. May sinabi pa siya, ano naman namin, anuhin yan, 4,000 mga pages. Aba, sa dami po naman tauhan yan, dapat anuhin nyo yan. Iyan ang pinaka-importante, kahit ba 10,000 pages pa yan, dapat busisiin nyo yan, sir. No? Kahit 1,000,000 pages pa yan, busisiin mo yan, sir. Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng Pilipinas yan. Huwag kayong tamarin. Kaya pala pirma ka na ng pirma kasi tamad na nga kayo. Gayon ba? Iyan na yung pinaka-worst na nangyari sa Pilipinas. Di ba, Mr. Trolls? Trolls, ano na? Meron kayo sinasabi, bigas na tig to 29 ba yun? Tig to 27? Kayo kumain nun. Hindi kami baboy. Yung mga sobrang hirap, tinitiis na lang nakainin yun kahit hindi makain. Di bahala kayo, kainin nyo. Diyos ko. Hayaan nyo, basta mga kababayan, itong pagdating ng eleksyon don't forget to remind me. Don't forget. Tuloy-tuloy. Sa ibang bansa? Sa buong mundo? O tayo lang? At ngayon lang nangyari sa Pilipinas. People's money, maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt. Na itong pera na ito, para ito sa ganito. Itong para na ito, para sa eskwelahan. Ito para sa agriculture. Specific, ika nga. Yun. Hindi generic. Hindi yung parang pangako ni BBM nung kampanya. Ano ba pangako ni BBM nung kampanya? Pagkakaisa. Unity. Ganyan, sanay sila ng ganyan. Ito para sa eskwelahan, ito para sa para... Hindi pwede blanco para naman yung pangako ni Marcos yan na pagkakaisa na pwede yung dugtungan sa dulo kung anong ibig sabihin ng blanco. But you do not leave any item there vacant. Itong pera, ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress. Mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. Yun. At pinirmahan. Diba? Mag-explain kayo. Mamaya, magagalit na naman kayo kay BP Sara, papatawag nyo na naman sa hearing ni hindi nyo Ang explain ni Pangulong Marcos, alam nyo ang explain, yung iba hindi man nag-explain Ewan ko yung mga iba nag-explain pero nag-explain naman din si PBBM. Ang sabi niya, you're lying. You're lying. You're lying. You're lying. Use some world cigar sa English So, mga ganun-ganun yung anuso niya You're lying, Mr. Duterte. You're lying. You're lying. Puro ganun ang sinasabi mo. Lying. Explain nyo yan. Bakit umabot sa ganyan? Nagkapirmahan pa. Nyo. Nagsangayon kayo dyan. Pumasa yan sa budget ninyo. Diba? Meron talagang nilulusot dito. Sinusubukan nilang palusutin. Ito, naalala ko to. Nung huli naming nakausap, unang-una pala naming na-meet, pangalawang beses namin na-meet si PRRD. Nagka-meeting po kami dyan sa Hayat. At
ang pinag-usapan namin itong lintik na PI na ito. Sinusubukan din nilang palusutin. Ito style nila eh. Kung lulusot, lulusot. Mm. Pag hindi ka nag-ingay, lusot yung PI. Naalala nyo yung PI na yan, yung People's Initiative, nagpapapirma sila at gustong palitan ng batas? Nilulusot yan sa Congress. Galit na galit si PRRD, huwag ninyong pakialaman ng konstitusyon. Kaya nga isinigaw natin yan. Galit ang Duterte dyan. Lalong-lalo na si PRRD. Gawin nyo na lahat. Parang yan ang parang yan ang Ten Commandments, yung Constitution, yan ang Biblia, parang yan tayo eh. Huwag niyong pakialaman yan. Minamadali, nagpapapirma, di ba? Same thing dito. Sa budget na to, kung lulusot, palulusutin nila. Buti na lang, nag-iingay ito, sila PRRD at kung sino-sino pa at sila Attorney Vic, di ba? Nako. Paano kung hindi? Isipin natin. Paano kung walang Duterte? Dilusot na ito. Buti na lang, mayroong mga katulad ni PRRD, nila Attorney Vic, at saka yung, nakalimutan ko yung pangalan, na nagsasalita at may tapang. Paano kung wala? Yan po ang pinapanalangin ng mga buhayang magnanakaw. Kaya galit na galit sila sa Duterte, hindi na nakalusot. Ang daming nagagalit na adik. Hindi na nakalusot ang aming negosyong droga. Ang daming nagagalit na mga NPA, mga komunista. Hindi sila makalusot-lusot. Dito sa hindi talaga kalulusot yung katarantaduhan nyo kay PRRD. Ang bira, oh. Papalitan ng Constitution, di na naman sila nakalusot. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung anong ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco, Binigyan ka ng cheque, eto, gawin mo yung tulay sa Leyte. Ang lakas makagago no? Walang lawang Makagago pera. talaga. Pero ikaw na maglalagay. dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not Lupit, no? by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino Bantayan po natin. Kailangan talaga nilang i-correct yan. At pag hindi nila kinorek yan, PRRD, ako, nangangako, mag-iingay ako na mag-iingay until i-correct nila yan. Sasamahan ka namin PRRD. Doon sa mga sasama kay PRRD, nangangakong mag-iingay until i-correct nila yung illegal na bagay na yan. Ha? Ilagay nyo po sa comment section, sasamahan ka namin PRRD, mag-iingay kami until i-correct nila Yan. yung pagkakamali sa budget na yan. naman ng ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa Hindi mag-i-explain yan. Sorry PRRD, ako sa tingin ko lang, hindi mag-i-explain yan. Alam mo ang gagawin yan? Gagawa ng ibang issue para mapagtakpan ito. Itong kabulastugan nila. Or papatawag si BP Sara, or ikaw, or kung sino mang Duterte, or kung sino mang dikit sa Duterte, sa hearing. Or gagawa ng issue ang mga Duterte. Hindi sila sasagot ng diretso. Ililigaw nila ang sitwasyon. Kaya be very careful. Okay? Sa mga kababayan natin na nagbabantay dito sa gobyerno. Huwag tayong papaano-ano sa mga balitang artista, balitang pelikula, balitang... Walang masama. Makisawsaw kayo sa balitang pelikula, balitang sports. Sige, okay lang yun. Pero huwag kayong
Kasi yan ang gagawin nila. Ililigaw nila to. Huwag niyong kakalimutan yung totoong issue nito. Mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Oh. Huwag na tawag Ganun lang naman, pinagsasayan ito. Hindi ako nagsabi niya na si PRRD, kayong mga Pilipino, huwag na kayong magbayad ng buwis ninyo. Hindi na rin akong babayad ng Hindi buwis. ako nagsabi. Inulit ko lang. Narinig niyo naman kay PRRD. Kumang na to, puro cheque na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the Diba? So ayan, narinig niyo si Tatang Digong. Hindi natin tatapusin yan kasi yun naman kinuha lang natin yung pinaka-importante dito sa reaction natin dito. So babantayan din natin yan. Mukhang wala na nagsasalita about dito. Pero may mga ibang mga attorney, si Attorney Vic, bumaba na talaga yan. Kasi nga ay talagang bihira lang nangyari sa mga presidente yung issue na yan. Biruin mo, tinatamad 4,000 pages daw mga kababayan, sa napakadami. Hindi naman ho kayo ang gagawa nun eh. Ang dami nyo mga sekretary, ang dami yung tauhan dyan para talagang busisiin yan. Tapos, magpipirma kayo. Yun nga, totoo. Sinabi ni Tatang Digong, pagawin ka ng isang tulay ni Consoli, bigyan ka ng cheque, halaga lang ng isang tulay, 1 milyon. Ginawa mo, tanga-tanga naman itong presidente na to eh. Ito, binigyan ako ng cheque. Gawin ko 5 milyon. Yun po yung pinaka short na pag-uusap dito sa pagkakamali dito ng administrasyon. Kasi naging issue po talaga to. Pero yun mo, pinaka-importante sa Pilipinas yung budget na yan. Minadali. Okay? Minadali nila. Dapat kumpleto po yan. Ayun na si Tatang Digong na nga ang nagsabi. Okay? Kita nyo mga kababayan na ilang taon pa lang tong administrasyon. Ha? Puro ganito na yung issue. Okay? Mas lalo na kung abot pa wala 2028, ako po, Diyos ko. Tapos itong vlog ko, na ang sabi ko sa vlog ko dyan, binulgar ni Boy Sardinas, yung ni Tatang Digong, di ba? Ang daming nakapanood, ang daming comment na hindi ko naman mabasa lahat. Sabi niya, hindi daw talaga pinapalabas sa media itong project na nandito na pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Kahit i-type nyo pa sa Google, type nyo, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, nandito katabi ko. Yan yung vlog ko. Hindi man yan pinapalabas eh. Okay? Syempre ngayon, tinutuloy ito ni Pangulong Marcos. Ito, sana nga matapos. Sabi dito, sana nga matapos. Alam nyo, itong project ni Tatang Digong na to, hindi ito pang isa-isang pamilya. Napakarami hong matutulungan nito. Matitipid ho tayo sa kuryente, magiging mura. Pati tubig, hindi mo na kailangan magtipid-tipid. Napakarami nakapunta ako, panoorin yung video. Lawa andun na yung Manila Water, andun na, napuntahan ko na yon. Andun na sila at nakaready na rin yung tubo papunta dun sa may highway na papunta ng Manila, ng kalat-kalat. Di ba? Si Tatang Digong pumirma niyan. Tinutuloy lang ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo kung bago umalis, bago bumaba. Mga trolls, makinig ka. Andyan naka-vlog ako dyan, pinakamalaking dam ng buong Pilipinas. Bago bumaba si Tatang Digong. Dahil sa kanya natuloy yung dam na yan. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Na bago man siya bumaba sa pagiging Pangulo, marami siyang iniwan. At marami nagpapatunay niya na maraming ginawa ang Pangulong Digong dati. Na hanggang ngayon napapakinabangan. Pero syempre, itong mga crocodiles ay hindi talaga masaya. Talagang hindi kasi sila po pwede, hindi nila kayang gayahin si Tatang Digong. Kaya ang gagawin nila, sisiraan na lang nila. Di ba? Yun ang pinaka-masakit. Kaya patuloy natin na tayo na may mga utak na mga Pilipino, gawin natin yung dapat nararapat sa pagsuporta. Di ba? Marami talagang sisira, pero puro bunganga lang din naman sila na ala naman din gawa. Kita nyo, di ba? Nagmamalaki sila dati. Eto na, mag-People's Power na kami sa January 18. Di ba? Ulitin ko na naman para maasar sila.
Sabi mga trolls, pati mga pare, in-interview ng GMA, 10 pare, sabi ni Epifanio Labrador, yari kayo ngayon mga Iglesia ni Cristo. Eto na, 10 pari pa lang ang nagsalita. Pupunuin namin ang EDSA. Ang sabi naman ng pare, hindi na kailangan magsalita dahil alam nyo naman kung gano'ng kadami ang Iglesia Katolika. Pagdating ng January 18 ng bungal, parang isang truck lang kayo. Mas marami pa ata yung aming portalet nung nag-peace rally kami ng Iglesia ni Cristo sa mga nagpunta. Kita nyo yung mga vlogger nyo, iniwan din kayo. Iniwan din kayo, hindi din kayo binalag. Kasi nga, walang pagkakaisa. Presidente pa naman ang pinag-uusapan, tapos pinahiya nyo si BBM, konti lang kayo, Diyos ko. Hindi ba kayo nahihiya mga BBM vloggers, mga trolls? Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga nagmamalaki noong bago kami mag-rally ng INC, hindi ba kayo nahihiya? Kinakantsawan nyo kami. May pangtapat kami sa Iglesia ni Cristo. Sabing gano'n, no? Pangtapat. Mas marami pa yung portalet namin nung nag-rally kami. Isingit mo na naman si INC. Hindi, patapos na tayo Patapos na tayo mag-vlog Siyempre, pang-asar to. Yan sinasabi ko sa inyo, kayo na nangangantsaw sa amin dati, yung pangkakantsaw nyo sa amin sa Iglesia ni Cristo, kami mga DDS, para maging DDS ka daw, maging bobo ka dapat. Ngayon, sino bobo ngayon? Kayo ang mga bobo, mga tanso vlogger, kasi yung pinagmamalaki nyo, nakakainin nyo kami pagdating sa rally, wala pang pala. Iniwan nyo mismo yung mga kasama nyo mga pulahan. Diyos ko po, ano ba naman yung pinaggagawa nyo sa buhay nyo? Magsipagtigil na nga kasi kayo. Susunod, meron akong iba-vlog Isang tanso vlogger. Hinamon ko ng pustahan. Biglang nag-ano ng 1 million. Susunod. Yan na naman topic natin, Ngayon, pinapalagan, tapos biglang ibinabago. Hindi ko alam kung meron akong 1 million na pang pupusta. Kaso, wala ang tingin sa akin, mukhang barangay tanod Okay na, mga babayan. Hanggang dito na lang tong ating video. Siyempre, bago tayo matapos, mamimigay tayo ng GCash from OFWs, Angels si Tatang Digong. Alright, namimigay na tayo ng GCash ngayon. Shoutout kay Mami Anyong. Siyempre, umabot ka dito sa ating dulo ng ating live. Yun po yung pangako natin. Marami-rami pa to. Kaya ipakalat mo ito sa iyong kumareng Marites. Okay, sa kumpare mong Marites. Kasi napakadali lang sumali dito para manalo ng limpak-limpak na sardinas. Hindi limpak-limpak na sardinas. Yung mga padala ng mga OFWs, Angels ni Tatang Digong, binigay sa akin. Ngayon, kada live natin ay mamimigay po ako. Alam nyo na po ba ang category? Yung mismong dapat nyong gawin. Ang dapat mong gawin ay nakasubscribe, nakapalo ka na muna dito sa aking page. At siyempre, dapat nakalike at nakasubscribe ka. Ito, papakita ko na muna sa inyo. Bago tayo magsimula ng Bring Me Contest. Ito na. Ayan Kailangan nakapalo po ka dyan, Aero Metal Guard Main. Kasi para maisisend mo sa akin yung hihingin kong picture. Okay? Yung hihingin kong picture, sayang baka manalo kayo. Dalaway mananalo ngayon. Susunod naman ulit. Okay, mga babayan Aero Metal Guard Main. Dapat nakapalo ka dyan para masend mo yung picture na hihingin ko. Okay? Magsisend ako. Dalawa mananalo ngayon, tig 500 pesos. Pwede na yan tig 500 pesos. Pambili ng 10 kilong bigas. Ganun-ganun lang muna. Susunod ulit araw-araw habang nagla-live ako. Kung mga 1 taong nagla-live ako, 1 taon din ng mamimigay tayo ng mga pambigas. Di ba? Di ba? Tingnan mo Duterte's Angels from OFWs. Lupit, no? Sabi ko sa inyo Tatang Digong lang malakas. Sino na? Nakasubscribe na po ba kayo? Ma'am Gemma, kailangan nakapalo ka dyan sa aking page at kailangan mo dyan mo isa-send yung picture na hihingin ko sa'yo. Bring me picture. Okay? Kailangan ikaw yung kunyari, Ma'am Gemma, send mo sa akin yung picture na kasama yung aso mo. Kailangan ma-picture mo agad yon at unahan mo yung iba na ma-send sa akin sa page ko. At kung ikaw mauuna na makita ko dito na nakapag-PM ng picture,
tulad ng ginawa kahapon nung isang nanalo, siya ang mananalo. Unahan. Okay. O, Tolga mo, shoutout, no? Wala akong pang ayuda. O, maunahan na lang to. Unahan na. Okay, congratulations. Si Mami Lolita ang nanalo. O, di ba? Alright, panalo siya. Pakisend po ng GCash nyo. Ma'am Lolita, pakisend ng GCash. Dito na rin. Send mo na at send ko na sa iyo ngayon. At then mag-thank you po kayo sa comment section sa Duterte's Angels. Magpasalamat po kayo sa kanya. Send niyo po yung GCash number niyo. Dalay. At si Ma'am Lolita, siya ang panalo. O, tapos na-send ko na po yung GCash. O, di ba? Legit yan. Nagpasalamat na po yan sa comment section. Okay? Okay, isa lang po nanalo natin. So, ayan, maraming salamat. So ulit bukas ulit mga babayan. At ngayon ay meron akong lakad at may hinahanap pa akong tao na hindi ko makita-kita. Siya doon sa mga pamangkin ni Tatay Arthur. Kahapon ko pa siya hinahanap eh. Lilibutin ko tong buong bundok na nandito at para makita siya. Kasi napaka-importanting mission po na yan. Sa loob ng 40 taon ay ngayon po lang po niya makikita ang kanyang pamilya ang totoo. Di ba? So, yun ang pinaka-mission natin. So, maraming salamat po sa mga sponsors natin, Team Taghirap, Duterte's Angels. Wow, Duterte's Angels yan. Lang malakas. O, di ba? So, see you soon. At ay trabaho muna ako. At maraming salamat po sa inyo lahat at maraming salamat sa mga nag-like. At congratulations po kay Mami Lolita Ganda Cortez. Yan, maraming salamat po at ay congratulations sa iyo, Ate Dani. Yan, Lolita, wala akong asawa. May boyfriend ako. Tuwa si Mami Tintin, no? Mami Anyong. Ay, bayot dyan si Dani. Ang saya-saya, no? So, pesa muna. At hanggang dito na lang itong ating live at medyo parang namamalat na ako. I have no voice na. Alright, at meron pa tayong mission. Meron pa akong hanapin. At see you on my next vlog. Thank you and God bless you every day. Bye-bye po. Bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.